ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. In fact, kung ianggulo natin ito, sa nakagis na namin, kasama na si Manong Gante, ano ang pillars ng national security? Political unity. Okay lang yung magdebate. Okay lang. Huwag lang magkapikunan at magkasakitan. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na 1 taon na nakakalipas, meron tayong mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon. Pwede ba yung ating Pangulo nakaupo, nasa pwesto, at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila, no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila nun, wala sana itong sitwasyon natin. Ba't lagpas na tayo sa sisihan? Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan, ng sambayan ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo dun sa katanungan mo. Kahit na anong pamaraan, basta pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema na ang unang hakbang dapat ay magtulungan tayo, pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong mo yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan, ng sambayan ng Pilipinas. Yan ang panawagan ni Senator Aspirant Gringo Honasan patungkol sa nagkakagulo at kasalukuyang hindi raw nagkakaisang bansa. Dahil dyan mag-oorganisa ang grupo ni Honasan kasama ang Reform Philippines at ang Democratic Party of the Philippines maging ang Malayang QC Party ng isang kampanya para may panawagan ng agarang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matapos itong dalhin sa The Hague, Netherlands, matapos itong maaresto sa bisa ng umano'y warrant of arrest mula sa ICC. Yan ang nakikita nilang solusyon para mapahupa ang kasalukuyang sitwasyon na kung saan nagkakaroon ng pagkakahati-hati ang mamamayang Pilipino. Sa ginawang press conference, dito inilatag ang mga maituturing na butas o kapalpakan ng gobyerno o hindi nasunod na batas sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sinabi pa ni Honasan na nais nilang madinig ang boses ng taong bayan sa pamamagitan nga ng payapang paraan at pagkakaisa patungkol sa kasalukuyan nangyayaring pagkakabahabahagi sa ating bansa. Importante marinig natin, no? Yung tinig, yung tunay na tinig ng taong bayan, devoid of partisan political affiliation, devoid of the legalities. Dahil, Len, di ba? Ang daming legal opinion na valid din naman, no? So, walang pagkakaisa ron, walang konsensus. Saan tayo nagkakaisa? Ang ginawa namin, magtanong kami, sino ang gusto ng gulo? Wala namang nagtaas ng kamay. Sino ang ayaw ng unity? In fact, ito yung plataforma ng unity team na nagluklok sa ating Pangulo sa kinaroroonan niya ngayon. Walang nagtaas ng kamay. So, doon tayo nagkakaisa. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. Dahil dyan, isang electronic signature campaigning ang ilulunsad ni Honasan at ng kanyang grupo na kung saan para makakuha sila ng puwersa at makakuha ang atensyon ng International Criminal Court o ICC at ipakita na mayroong kapalpakan sa naging pag-aresto sa dating Pangulo. Nanawagan din sila sa mga Pilipino na masuportahan ang kanilang hanay at nilinaw din nilang wala silang pinapanigan kundi ang kanilang ginagawa lamang ay para sa taong bayan. Kahit na anong pamaraan, basta't pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema ng unang hakbang dapat
ay magtulungan tayo, pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana naman. Para naman kay Senatorial Candidate Rodante Marcoleta, marami raw silang nakitang probable cause para makauwi ang dating Pangulo. Una, ang paraan ng pagkakaaresto kay FPRRD kamakailan matapos na bumalik nga ito sa bansa mula sa kanyang pangunguna ng kampanya ng kanyang grupo na PDP laban sa Hong Kong. Bilang sa nakita nilang butas ay hindi raw pagbibigay ng karapatan sa dating Pangulo o due process sa ilalim ng batas ng Pilipinas na makita sana ng ICC para mapauwi mo na ang Pangulo. Isa pa nga sa kanilang kinukwestiyon ay ang naging paraan ng pag-aresto ng PNP sa dating Pangulo na dapat mismo ang Interpol daw ang gagawa at hindi dapat mismo ang PNP. Parang wala yung warrant of arrest eh. So dapat sana yung representative ng Interpol maliwanag nandun sana sana'y nagpapaliwanag, hindi si General Torre, hindi yung tagapagsalita ng PNP. Hindi nyo ba naitanong bakit yung pati yung nagbasa ng Miranda rights, bakit si General Torre? Bakit wala man lang, okay lang siguro siyang magbasa, ngunit nandun sana sa tabi niya yung representative ng Interpol. Ayon pa sa grupo, maliwanag na nakasaad sa batas na nilabag ang Article 59 ng Rome Statute and pertinent Philippine laws. Nakasaad dito na ang sinumang individual na naaresto ay kailangang dalhin muna sa judicial authority sa custodial state na nakasalig sa batas ng bansa. Kabilang dyan kung ang warrant ay nakapangalan mismo sa nasabing individual na inaresto at kung ang personalidad ay naaresto at nasunod ang proper process at naibigay ang karapatan nito. Pero sa nangyari daw sa dating Pangulo, tila hindi raw nasunod lahat ng ito, kaya merong probable cause sa maaari itong makita ng ICC at maiuwi sa Pilipinas ang dating Pangulo. Ang gagawin daw nilang hakbang ay nakasalig sa patakaran na maaaring magpaabot ng saloobin ng isang non-government organization para magbigay ng suporta kung sino ang nais mabigyan ng suporta. Dapat siguro ang nakuha natin mula sa kanila, bakit hindi man lang lumitaw nung arestuhin ang dating Pangulo? Samantalang sinasabi nila na ginawa yung pag-aaresto in compliance with the obligation under the Interpol. Kaya lang hindi nyo napansin na hindi man lang nag-figure out kung sino yung representative ng Interpol. Di ba napakalaking ng importansya ng Interpol sapagkat doon pala nakasalig yung pagkaka-aresto sa Pangulo. Dapat lumitaw sana bago inaresto yung Pangulong Duterte, malinaw sana na yung physical copy ng warrant of arrest. Umaapel na po ako sa ating mga kababayan, sa ating pamahalaan, lalo na sa ating mga kabataan, no? Bilang isang Pilipino, dating sundalo, dating rebelde, dating senador, dating sekretary ng DICT, bilang asawa, bilang padre de pamilya, bilang ama, bilang lolo. Huwag tayo mag-give up. Pag-usapan natin ito. No? Iapot natin yung ating kamay, no? Para makapag-usap tayo ng seryoso. Dahil ang isyong ito ay hindi tungkol sa politika, tungkol sa halalan, diba? Tungkol sa legalidad ng mga pangyayari. No? Tungkol ito sa ating bayan. Tungkol ito sa ating kasarinlan. Tungkol ito sa kapasidad natin para magpataw ng hustisya. Hindi lamang sa isang dating Pangulo, kundi sa pangkaraniwang Pilipino. Sa pangyayari nito nakaraang 8 oras, parang hindi ko na makilala kung sino talaga tayo. No? Hindi ito ugaling Pilipino. Tayo mapagpatawad, madaling kausap, maawain, matapang tayo. Sabi nga natin sa dunong, world class tayo. Pero sa puso champion tayo. Nasa na yung Pilipinong dapat ipamalas natin sa buong mundo? Ito ba yung halimbawa na ibig natin ipakita sa mga nanonood sa atin ngayon? Pinakikita ba natin kung gaano tayo kahina? No? Anong klaseng kultura meron tayo? So sa pagkakataong ito,
wag ho tayo maubusan ng pasensya. No? Gawin natin ito, no? Hindi dahil sa ayaw natin ng due process or pairalin yung tinatawag na rule of law o batas. No? Ito ay tungkol sa ating bansa, tungkol sa atin, tayong mga Pilipino, tungkol sa kapakanan ng ating mahal na inang bayan. Kaya pansamantala po, patuloy tayong mag-isip, magdasal, pero kailangan magkakasama tayo rito. Issue ito ng pagka-Pilipino. Issue ito ng Pilipinas. Maraming salamat.